Hello again mga sir, mga ma'am. Another video, continuation ng video natin ng BMS 101. Okay guys, here's another video for the preparation of advice to use PS allotment or what we call APSA. Yung maraming nagre-request na gumawa ko ng tutorial kung paano ba mag-prepare ng APSA. And kaya ano ba ang gamit nung APSA? Yan, yung APSA, ginagamit natin yan for realignment or augmentation or reallocation. Kung merong deficiency yung isang object, kailangan natin mag-adjust ng ating allotment from one object to another object. Yan, para dun sa reports po natin, nagge-generate tayo ng FAR1A, walang nagre-reflect dapat na negative dun sa unobligated balances. Kailan ba yung ideal time, yung timing ng pag-prepare ng APSA? Ang kuwan lang natin, ang pinaka-ideal timing dyan, yung quarterly. Kasi kung papansin nyo, yung reporting natin sa DBM, COA, quarterly tayo nagsasubmit ng FAR1A. Kaya mas maganda na bago natin sinasubmit yung ating mga reports, and especially for FAR1A, dapat malinis yung ating balances. Wala dapat nagre-reflect na negative. Kaya yun yung purpose ng form na APSA, na mag-a-adjust tayo ng ating mga allotment. Dahil nga yung ating allocation, yung ating budget allocation na naka-breakdown by object of expenditures, hindi yan eksakto na para dun lang. Pwede kasing meron kang mga expenses na pwede kang sumobra dun sa isang object. Then syempre, pag nagkulang yon, hahanap ka ng balance mo, check mo yan dun sa yung FAR1A. Kaya yun yung purpose nung pagpe-prepare nung APSA. Okay, umpisa na natin. Maglalagin ako dito sa ating example file. Lagay na ako rito ng mga example transactions para lang mayroon tayong makita rito na obligation. Yan, may mga obligation na ako ng salary. Then, another ORS. Yan, nagbayad tayo ng loyalty. May obligation tayo for reimbursement to reimburse expenses on cellphone load. O yan lang yung dalawang sample ko. Tingnan natin dun sa reports. Dun sa FAR1A reports. Pagpalagay natin na reporting time na March 31. Yan, bago ka mag-finalize ng reports na March 31, i-analyze mo muna yung mga reports mo. O dahil nga dun sa video na to, ang objective natin ay yung preparation ng APSA. Check natin yung reports dun sa FAR1A. I-analyze muna natin yung FAR1A. Magge-generate tayo ng reports. January 1 to March 31. Pwede mo nang tingnan dito or pwede ka rin dito sa current or regular. Kahit saan yan pwede. Pwede rito sa FAR1A, all fund source, or gusto mo rin dito sa part na to. Pero naka-filter siya dun sa regular upload lang. Generate natin yung FAR1A. Yan, papakita lang natin. Kasi mag-a-analyze tayo ng FAR1A. Doon natin titingnan sa column ng unobligated balances. Dito tayo titingin sa part na to.
Doon tayo sa next page. Nandun tayo sa page number 1. Doon sa next page tayo. Dito tayo titingin sa unobligated allotment. Dito tayo titingin kung mayroon bang negative. Lalakyan ko lang to. Yan, napansin ninyo dito, ito yung mga balances natin. Merong negative na 5,000. At yung object na yon yung loyalty award. Ibig sabihin, mayroon akong example dito na nagbayad ako ng loyalty, 5,000. O, kaya nag-negative to dahil wala yang counterpart na allotment. Kaya nag-negative. Titingnan natin sa allotment. Punta ako sa first page. O, diba? Ito yung ating allotment. Ito yung gaaw. Tingnan mo yung loyalty. Wala siyang allocation doon. Kasi ito yung ating baseline data. Yan, hindi na nagbabago to dapat. Yung mga gumagawa ng nagdadagdag bawas dito, mali po yung practice na ginagawa ninyo. Dapat yan, naka-fix na tong amount na to. Kung ano po yung control natin dun sa Excel matrix na binibigay po ng central office, naka-fix na yan, yung amount na yan. Hindi na yan dapat dinadagdagan at binabawasan. Sa bawat PAP, mayroon na yan tayong control. Yun, any adjustment na gagawin po ninyo, dito kayo mag-a-adjust dito sa column na to. Ito yung tinuturo ko ngayon, yung APSA. Adjustment, yan, reduction, modification, augmentation. Hindi po kayo dito magmamanipulate sa allotment receive column. Kasi yung iba napapansin ko dito nagdadagdag bawas eh. Hindi ang nangyari dun sa reports nila, quarterly, pabago-bago tong object dito. Yung maling-mali yung ginagawa doon. Hindi dapat ganun ang ginagawa dito. Naka-fix na yan. One time nyo lang ipapasok tong amount dito. Any adjustment, kung may mga negative nga, dito tayo papasok sa adjustment column. Para ito hindi yan nagbabago. Kasakit ang ulo mo rito kung lagi yan pabago-bago. Hirap mag-consolidate. Okay, balik tayo. Yung loyalty, kaya sinabi ko, walang allotment yan. Kaya dun sa effect ng unobligated allotment balance, naka-negative 5,000. O, di yan yung ating goal ngayon. Kasi kaya gagawa tayo ng APSA, mag-a-adjust tayo ng allotment para mawala yung negative 5,000. Magiging 0 dapat yan. Okay, balik na tayo doon sa pinaka main interface. Okay. Na i-note mo na lahat ng may negative, anong PAP, anong object, then saan ka kukuha na object. Mag-a-analyze pala tayo, balikan ko ulit. Yun yung tanong, saan mo kukunin yung i-adjust mo? Balikan lang natin ha. Mag-a-analyze ka, syempre. Itingnan mo yung may mga balances. Ito yung unobligated allotment. O, kung titingnan naman natin sa ngayon, malalaki pa yung balance niya. Kaya pwede kang kumuha kahit saang object dyan. Pero yung pinaka simpleng gawin natin, lagi tayong kukuha na lang sa basic salary. Kung yan yung malaki yung balance. Napansin nyo malaki yung amount na basic salary. Kaya mas practical na dito tayo kukuha lagi sa basic salary. Pag PS yung pinag-uusapan natin.
Yan, kukuha tayo ng 5,000 sa basic salary at dadalhin natin kay loyalty para mawala yung negative 5,000. Okay, malinaw yun ha. Kukuha tayo ng 5,000 kay basic salary, dadalhin kay loyalty para mawala tong 5,000 na negative. Okay, balik na ulit tayo doon sa registry ulit. Gagawa na tayo ng APSA. Okay, paano ba gumawa ng APSA? Add new record. Then, select natin yung adjustment. For example, March 31 kasi nagko-closing na tayo. Sorry, hindi closing. Nagpa-finalize tayo ng March 31, first quarter. Yung name lang ng operating unit ang ilalagay. Dito sa purpose, to effect adjustment of allotment from basic salary to loyalty object code. Yan, parang ganun lang. Kayo nang bahalang gumawa siyempre ng kwento. Ako parang gusto ko lang maintindihan kung ano yung nakalagay sa particulars. Siyempre pag nag-research kayo, yan yung mga keywords to effect adjustment of allotment from basic salary to loyalty. Kasi mag-a-adjust ako ng allotment. Then dapat mayroon na tayong APSA series. Number 1 yan kasi number 1. Ito yung APSA. Huwag kayo maglalagay dito ng number sa MAF. Yung MAF, ginagamit yan sa MOE and capital outlay. Mayroon din ako napapansin, hindi yata nagbabasa o pinag-aaralan yung MAF at saka APSA. Yung APSA, para lang po yan sa PS. Advice to use PS allotment. Yung MAF, para sa MOE and capital outlay. Modification advice form. Yun. Wala pa tayo doon. Nasa APSA lang tayo muna. Then sa source, ang ilalagay ninyo rito, saan nyo kukunin yung pondo? Yan. Ang kukunin natin, dun sa JA, sa GAAW. Huwag nyo iselect tong APSA. Medyo nakukonfuse kayo rito kasi ang ginagawa nyo APSA, kaya ang isiselect nyo APSA. Ang purpose nitong APSA, kung naka-receive po kayo ng APSA from other operating unit. Halimbawa, si Division nagbigay sa iyo ng APSA. Yun yung purpose nitong APSA na to. Pero dahil ikaw, within your operating unit, gumagawa ka ng adjustment, saan mo kukunin yung adjustment? Doon sa JAA. Yun yung ina-adjust mo, yung JAA allocation. Kaya JAA ang ilalagay natin. Okay, then dito tayo. 5,000 kasi yun. Pwede kayo maglagay dito ng notes ha. Dito yung notes. 5K. Note lang to. Pwedeng kung ano lang ilagay niyo para meron kayong for kanto, for loyalty. Pwede kayong maglagay dito. Pwede nyo rin lagyan to ng amount na 5,000 kahit para lang alam ninyo. Itong amount dito, wala naman tong epekto doon sa mga reports. For control purposes lang to. Kaya lang, pag nilagyan kasi natin dito ng 5,000, may magpa-pop up dito. Kasi dito, magne-negative, positive tayo. Zero effect din yon. Kaya dapat naka-zero siya. Pero sabi ko nga, walang bearing to sa reports. Control lang to. Pwede ngang walang amount yan eh. Kaya lang, syempre, mas maganda nakikita nyo na yun. Ginagawa ninyo, pati yung pinaka-total amount. Okay? Dito na tayo sa fund source. Dito sa fund source, saan natin kukunin? Doon tayo sa operation school, junior high school. Junior high school yung ating example kasi school 2. EPA 350.
Okay. Ano yung object code? Kanino kukunin? Sa basic salary. Then, yung amount, negative 5,000. Okay, dito lagay lang natin. Negative 5,000, ibig sabihin, ibabawas natin kay basic salary yung 5,000. Ibig sabihin, dito manggagaling from basic salary. Kaya ang ilalagay natin dito, huwag niyong kakalimutan po ito. Importante ito. Select ninyo from source items. From. Yan, ganito. Then, ngayon, yung sunod na fill upan natin para dun sa 2. Dadalhin natin kay loyalty. Yan, fill upan ninyo 2 deficient items. Diba? Ang may deficient item natin yung loyalty. Okay, then hanapin natin yung object code na loyalty. So, loyalty award. Then yung school yan. Then yung amount, positive 5,000. Okay? Kaya ang effect niyan, negative, positive, yung effect niyan syempre, yung total amount niya, naka-zero lang yan. Naka-zero. Okay, ganun lang. Tapos na to. Then, pwede nyo nang i-print. Pwede nyo nang i-print itong APSA. Yan, click lang to. Tapos ito na yung makikita ninyo. APSA number 1. Repair mo yan, 2020, March. Tapos yung series. Year, month, series. March 31 mo repair. Ito yung ating funding source. Agency specific. At ito yung deficient item. Yung loyalty, 5,000. At yung source natin sa basic salary, negative 5,000. Okay? Then, pwede nang papirmahan. Pirmahan ni bookkeeper at pirmahan na ni principal. Dalawa lang kayo, kahit wala na to. Prepared and approved. Pag sa division, siguro, division, pwedeng kay signature nito, o kay recommended by, tapos si SDS. Pag sa school, pwede nang kayo na lang. Bookkeeper or disbursing officer, kung sino man, then approve yung principal na. Okay, ganun lang yung ating preparation ng APSA. Pagka-print niyan, papirmahan nyo na. Then, tingnan natin yung result ngayon sa reports. Close na natin to. And i-generate na natin yung reports. Dapat wala na yung negative 5,000. Okay, ito yung unobligated balance. Tingnan natin yung loyalty. Loyalty. Oh, may disbursement. May obligation syempre yan. Wala na yung unobligated na negative 5,000. Sabihin, malinis yung reports mo ngayon. Ganyan yung gagawin ninyo. Siyempre, hindi ka nagtatapos dyan. Dapat, lahat ng object ng may PS, i-check nyo. Isa lang yung in-example natin.
Kung marami kang negative na object, pwede kang gumawa uli ng another APSA. Halimbawa, kung ibang PAP yun, mas maganda one APSA for one PAP para hindi nakakalito, para madali mong matrace. At sa part na to, makikita ninyo ngayon yung adjustment na ginawa natin. Naka-negative 5,000 dito under basic salary at naka-positive 5,000 dito sa loyalty. Ganyan dapat yung nangyayari. Hindi dito tayo magbabawas, kundi dito natin pinapakita yung lahat ng adjustment na naka-per object. Ito yung mga object natin. Ito makikita yon, yung mga negative, positive entries natin. Yun lang yung ating proseso kung paano po gumawa ng APSA. Yan, kasi marami kasing nagme-message sa akin na gumawa raw ako ng tutorial kung paano po mag-prepare nung APSA. Sila yung mga newly hired bookkeepers na yan, medyo nandun pa sila sa stage na sa learning process na ng paggamit ng BMS. Kasi yung tutorial ko na nagawa dati, para po kasi yun dun sa SRI. Pag meron ka ng knowledge, alam nyo nang ikuan yun. Yung SRI kasi, iba yung approach dun sa SRI. Kasi yun nga, ibibigay ninyo yung allotment na yun sa central office. Para nga dun sa 3,000 na para sa SRI nga. Pagkamalito. Kaya gumawa ako nito. Itong proseso na to na pagpe-prepare ng APSA, ito yung normal process within your operating unit, within your registry, na ina-adjust mo lang yung mga merong negative. Yun yung pinaka-objective nitong tutorial na to. Ganun lang, simpleng-simple yung pag-prepare ng APSA. Ang gagawin ko naman, another video for MAF, Modified Advice Form. Yun naman yung gagawin ko. Another video yun. Okay, thank you.